Dito sa mundo ng crypto ngayon, hindi po tayo nasa ordinaryong panahon. Nararamdaman po natin ang bigat, ang tensyon, ang inaasam-asam na momentum. Kasabay po nito, ramdam po nating parang may naghahanda sa likod ng kortina. At kung meron mang coin na nasa pinakasentro ng malaking pagbabago, walang iba kundi si XRP. Marami pong analyst ang nagsasabi na hype ito. Marami ring skeptics ang laging naghahanap ng fundamental proof. Pero ngayong taong 2025 hanggang 2026 window, may isang tao na nagsabi ng matindi. At yan po ay walang iba kundi si Ripple Bullwinkle. At ayon po sa kanya, the biggest moment in XRP history ang papasok na panahon. Hindi daw random, hindi daw tsamba, ito daw ay engineered. Kaya sa video na ito ay haharapin po natin ang tanong na halos ayaw sagutin ng market. Ano ang naghahanda sa global stage? Bakit si XRP ang nasa gitna ng napakalaking transition or pagbabago? At bakit ang taong 2025 hanggang 2026 window ay posibleng maging pinaka-historic sa buong buhay na XRP? Kaya mga ka-crypto, huminga po kayo ng malalim. Ihanda ang inyong mindset dahil kung may time na kailangan po nating maging alerto, ito na po yun. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba sinasabing pinakamalaking window or bintana ang kasaysayan na XRP ang taong 2025 to 2026. Maraming taon nang binansagan si XRP bilang pangako ng cross-border liquidity. Marami na ring beses na umakyat ang hype pagkatapos ay humina. Pero ngayong taong 2025 hanggang 2026 window, ang narrative ay hindi lang price speculation. Ito po ay paghubog ng global financial infrastructure. Napakahalagang tandaan ang phrase na ito na the stars aren't aligning, they are engineered. Ayan, ibig pong sabihin yan ay hindi po natin tinitingnan ang mga pangyayari bilang coincidence. Para itong matagal na plano na ngayon ay umuusbong sa parehong panahon, kung saan ay may regulatory clarity, messaging standard migration, CBDC pilots, at saka institutional trust. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni XRP, lagi po siyang sinusukat sa kanyang price action. Tumataas, bumabagsak at nagkukonsolidate. Pero ngayon, hindi po ito umiikot sa kanyang presyo. Umiikot ito sa kanyang papel bilang liquidity infrastructure. At ang taong 2025 to 2026 ay window kung saan sabay-sabay na sumasara at bumubukas ang mga doorways. Kung saan ay may messaging standards, central bank rails, tokenization at saka settlement layers. Ito ang tipping point kung saan ang speculation ay unti-unting nagiging necessity. Ngayon ay paano naman po naging sentro ang Ripple, ISO migration at ang SWIFT infrastructure? Para maintindihan natin ito, kailangan po nating bumaba sa realidad ng mundo ng legacy finance. Sa loob po ng mga dekada, pinatakbo ng SWIFT ang messaging backbone ng global banking. Pero may problema. Mabagal, mahal, hindi po real-time at hindi po niya kayang hawakan ang digital asset liquidity. Dito po pumapasok si Ripple. Dahil sa partnership po nito sa EaseNets, nakapasok si Ripple sa mga financial platforms na direktang nakakonekta sa SWIFT at ISO 222. Hindi po ito simpleng integration. Ito ay parang pagsingit sa mismong ugat ng lumang sistema. Habang papalapit po ang mandated ISO migration ng November 2025, makikita po natin na si Ripple ay hindi po naghahabol. Siya ay nauna. Mas maaga siyang nakaposisyon sa mesa
kung saan pag-uusapan ang future payment architecture. Para po sa atin bilang mga holders at traders, mahalaga pong maintindihan natin ang word na seat at the table. Dahil hindi lahat ng crypto ay nabibigyan po nito. Kung may mas mataas na antas ng adoption, mas malaki po ang tiwala. At habang mas lumalawak ang messaging rails, unti-unti pong lumalawak din ang demand para sa liquidity. Ngayon ay sino po ba ang liquidity rail? Yan po ay walang iba kundi si XRP. Ngayon ay paano naman po nagbabago ang on-demand liquidity or ODL? Paano po nababago nito ang papel ni XRP? Kung hindi mo pa talaga nauunawaan ang ODL, ito ang simpleng paraan ng pagtingin. Ang lumang sistema ay parang naglalakbay po ang pera sa kahon. Inililipat mula A papuntang B. Pero kailangan po nito muna ng pre-funded accounts. Ito po ang dahilan kung bakit nagbubuhos ng kapital ang mga kumpanya sa Latin America, Asia, Europe at Middle East. Napakasayang ng pera. Ganito po talaga ang lumang mundo. Ngayon, pakinggan mo ito. Sa ODL naman ay nagko-convert po ang pera real-time gamit si XRP bilang tulay. Wala pong pre-funded accounts, walang patong-patong na settlement, instant, linear, at kung iisipin mo, binabago po nito ang mismong physics ng money movement. Sa pag-scale ng Ripple sa kanyang ODL services, napipilitan ang institutions na gumamit ng real-time liquidity. At sino ang nagbibigay nito? Muli po ay walang iba kundi si XRP. Dito po nagbabago ang narrative. Hindi po siya speculative coin. Siya ay liquidity rail. Ito po ang unang wave ng mass scale utility. At kapag utility ang nagmamaneho sa demand, ang market ang nagiging gutom sa asset mismo. Ano naman po ang papel ni XRP sa CBDCs bilang bridge asset? Mga ka-crypto, ito po ang pakinggan ninyong mabuti. Ang central banks ay hindi po pumapasok sa crypto space para sa hype. Pumasok po sila dahil sa control, compliance, speed, at saka standardization. Sa ngayon, active ang mga pilot projects ng CBDC sa iba't ibang bansa. Pero sa likod po nito, isang malaking tanong ang umiikot. Paano po nila i-convert ang digital peso sa digital euro o digital yen sa digital pound? Si Ripple ay tumataya ng XRP Ledger ang magiging foundation para sa issuance at settlement layer ng mga CBDC na ito. Sa pamamagitan po ng RippleNet, kaya po nilang kumonekta sa global liquidity nang hindi po dadaan sa lumang settlement maze. Ang susi po dito ay neutral bridge currency. Neutral ibig sabihin ay walang bansa, walang geopolitics, walang bias, at ang pinaka-neutral asset sa buong blockchain landscape ay si XRP. Kapag ginamit po siya ng mga central banks bilang tulay, hindi lang tataas ang kanyang presyo. Magbabago po talaga ang kanyang function. Nagiging main conduit po siya ng conversion ng money, tokenized assets, at saka digital sovereignty. Ayan. Ngayon ay bakit naman po napakahalaga ng institutional adoption at saka regular clarity? Hindi po biro ang nangyari noong pumasok ang regulatory clarity kay XRP para po itong pagtanggal ng kandado sa isang pinto na matagal nang nakasarado. Bigla nitong binuksan ang pinto para sa pinakamatitinding players sa mundo. Treasuries, money markets, real-world assets, tokenized lives sa XRPL. Hindi po ito chismis, ito po ay infrastructure na ginagamit. Ngayon ay hindi po ito iniwan ng tsamba. Bakit? Highly engineered. Ito ang insight ni Ripple Bullwinkle. Hindi raw nagkataon ang sunod-sunod na milestone.
Hindi lang sila stars na nagla-line up. Para itong blueprint na naghihintay or hinihintay matapos ang mga prerequisite. Ang regulatory clarity bilang foundation, ISO migration bilang backbone, SWIFT connectivity bilang highway, CBDC interoperability bilang expansion, tokenized institutional assets bilang trust layer, at ODL bilang pressure valve ng liquidity. Kapag pinagsama mo ang lahat, makikita mo na parang sagot ito sa tanong na matagal nang nasa market, kung saan ay paano natin gagalawin ang pera kung digital na ang lahat at global ang liquidity. At sa blueprint po na ito, sa XRP, ang central engine. At ayan, ano naman ang mga risk na kailangan po nating bantayan. Hindi po natin kailanman i-deny ang risk. Ang SWIFT integration ay indirect via SNETs. Hindi po ito literal na XRP SWIFT handshake. Ang CBDC pilots ay promising pero wala pong guarantee na XRPL ang pipiliin ng lahat. At huwag po nating kalimutan ang kakompetensya ng mga stable coins, tokenized treasuries at mga iba pang bridge assets. Ano naman ang ating dapat gawin bilang mga traders, hodlers at saka investors? Ayan, kung ang unang kailangan natin ay mindset dahil hindi po lahat ng gains ay makikita sa bawat weekly chart. Ang infrastructure play po ay long horizon. Kapag ang narrative ay utility at global adoption, ibig pong sabihin ang market ay dadaan sa cycles ng demand acceleration bago po mag-full bloom. Kaya dito po pumapasok ang konsepto ng conviction. Kaya sa 2025 to 2026, hawak po natin ang window kung saan ang narrative ay hindi po speculation kundi global necessity. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang kabuuan, makikita natin kung bakit sinasabi ni Ripple Bullwinkle na the biggest moment in XRP history ay nasa harapan natin. Dahil ang lahat ng galaw ay sabay-sabay na tinatapos ang isang transition mula po sa speculation tungo sa infrastructure. Kaya sa aking pananaw, kung mapapanatili po ni Ripple ang kanyang roadmap at patuloy na lumalalim ang integration sa institutional world, ang paglipat po ng XRP mula sa narrative coin tungo sa critical liquidity engine ay hindi lamang po posibleng mangyari. Ito po ay inevitable or hindi po ito maiiwasan. Kaya mga ka-crypto, maghanda po tayo dahil sa kinabukasan ng global finance, hindi lamang po tayo witness. Tayo mismo ang nasa loob ng pinakamahalagang chapter sa buhay ng XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.